Ang atin pong mensahe sa hapong ito ay pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galasya. At sa hapong ito tayo ay nasa ikalimang kabanata. Magsisimula tayo sa talatang 16 hanggang talatang 24. Galatians chapter 5 verse 16 to 24. Ang mga talatang ito ay bahagi nga ng mga alituntunin na ibinibigay na ni Pablo kung paanong mamuhay, gayong napatunayan na niya at kanyang dinipensahan ang katotohanan na ang pangako ng Diyos ay na meron na tayong tiyak na kaligtasan sa pananampalataya pa lamang liban pa sa gawa. Pero ano nga ang magiging tugon natin sa ganitong katotohanan ng kaligtasan? Ito na ang tinuturo ni Pablo dito sa mga talatang ito. At dito sa ating pag-aaralan ngayon ay may mga pamilyar na talata tungkol sa walking by the Spirit or yung fruit of the Spirit. Ito ay bahagi ng memory verse ng maraming mga bata na lumaki sa iglesia. At pero dahil nga ito ay pamilyar, ay laganap din ang mga maling pagkaunawa dahil sa pagkapamilyar ng mga tao dito ay napapabayaan na minsan na mas maiging tingnan kung ano ang ibig sabihin ng original na sulat. Ngayon nga ay pag-aralan natin kung ano ang tinuturo sa atin ni Pablo, anong tinuturo niya sa mga taga-Galasya, kung paanong lumakad ng sumusunod sa banal na Espiritu. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Babasahin ko ang Galatians chapter 5 verse 16 to 24 mula sa English Standard Version. Hear the word of the Lord. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Po ang salita ng Diyos, tayo po'y sandaling manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na Ikaw ay kumakausap sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. Dalangin nga namin na sa aming pakikinig ay samahan mo kami at buksan mo ang aming mga puso na magliwanag nawa ang iyong salita, na maunawaan namin ano ang kalooban mo para sa amin, kung paano dapat kaming lumakad dito sa mundo, at nawa nga'y makita namin ang iyong kaluwalhatian sa mukha ni Kristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating ngang ebanghelyo na pinaniniwalaan ay nasa pamamagitan ng pananampalataya. Ang makasalanan ay magkakatanggap ng tiyak at hindi na mababawing kaligtasan. Ngunit meron siyang problema maging pagkatapos siyang manampalataya at bagamat kumpleto na nga ang kanyang kaligtasan at habang buhay, ang pangako nga ng tulad ng nabasa kanina sa John chapter 3, sinong manampalataya ay hindi na mapapahamak kundi mabubuhay ng walang hanggan. So walang hanggan na ang kanyang buhay, at ang tinutukoy dito ay hindi walang hanggang kang buhay sa impyerno, kundi nga walang hanggang kang buhay na walang kapahamakan at ikaw ay nasa piling ng Diyos na umiibig sa iyo. Pero ganun pa man ay habang pagkatapos mong manampalataya, habang nabubuhay ka pa dito ay nananatili ka sa laman. At ganon ay tayo ay merong kasalanan
meron pa din kahinaan at ang mangyayari sa atin, magkakaroon tayo ng pagkabagabag sa ating konsyensya, makakaranas tayo ng kalungkutan dahil sa ating mga kasalanan, makakasakit tayo ng ating mga kapatid, at dahil dito magkakaroon tayo ng mga pagdududa, maaari tayong makaranas ng pagkalayo sa Diyos, at tingin nga natin ay sa ganitong kalagayan na bagabag ang ating konsyensya, ay madali tayong malinlang sa mga maling katuruan at maling mga ebanghelyo. So nagpapatuloy tayo sa kasalanan at nagpapatuloy pa rin ng kalungkutan habang tayo ay nabubuhay dito sa sanlibutan. Merong kwento na si Saint Benedict, siyempre siya yung pinagsimulan ng mga Benedictine na monks, at sila yung kilala sa kanilang asceticism, na buhay na pag-deny ng mga pleasures at ng iba pang worldly goods, at mamumuhay sila ng payak. Si Saint Benedict, ang kwento na makikita pa rin natin ito sa mga devotional na mga Catholic sa kanilang mga website bilang isang inspirational story na tingin nila ay nagcha-challenge sa kanila na ito'y halimbawa para sa kanila. May kwento na si Saint Benedict daw nung bago siya mapuspos ng banal na espiritu, ay kinakalaban pa niya ang kanyang laman, at nakaranas siya ng temptation dahil nakakita siya ng isang magandang babae na hindi niya makalimutan. So, ang nangyari daw noon ay inatake siya ng temptation of the flesh, at ang pagkakasabi, ang ginawa niya dahil gusto niya talagang labanan itong temptation na ito, nakakita siya ng thorn bush at tinapon niya ang sarili niya doon. Yun daw ay, sabi, he stayed there for a while, at nanatili siya doon ng sobrang tagal, na nung umalis na siya doon, he was in a pitiful state. His flesh was pitifully torn. At yung kinukuha nilang lesson doon ay na by wounding his flesh, ay he healed the wounds of his spirit. So, ang nangyari dito ay merong isang superstitious belief na hanggang ngayon lumalaganap, na ang paraan para kalabanin mo ang iyong laman ay saktan mo ang iyong sarili, saktan mo ang iyong katawan. At sa pamamagitan nito ay tingin nila ang mga problema ng iyong kaluluwa, ang iyong kasalanan, ang tukso sa iyo ng iyong laman ay maaalis mo, malulunasan mo ang iyong kasalanan. Merong mas mild na version niya na ngayon, ang mga evangelicals, yung ginawa ng dating yung mga purity group na pinaglalaban nila na gusto nilang protektahan ang kanilang sexual purity. Meron silang mungkahi na magsuot ka daw ng goma dito, at kapag nakakaranas ka ng temptation, nakakaroon ka ng welling up of temptation in your heart, pitik-pitikin mo yung sarili mo gamit yung goma para ma-distract ka. So, ganito nga ay isang superstitious belief na tingin natin ganoon ang paraan para malunasan natin itong problema ng ating kasalanan. Pero sinasabi nga ni Pablo tungkol dyan sa Colossians chapter 2, that has an appearance of wisdom, of severity to the body, but it is of no value in stopping the indulgence of the flesh. Ito ay muka lang maganda, at muka kang kahanga-hanga kasi nagpapakalupit ka sa iyong katawan. Pero ito ay walang magagawa para kalabanin ang indulgence of the flesh. So ang mangyayari, kahit na ginagawa mo yan sa iyong sarili, ang kinakalabasan lang yan, siguro na-distract ka nga from lust, pero ang mangyayari, yayabang ka naman na, galing, nalunas ko yung aking temptation to lust, at yun, magiging satisfied ka na ang galing ko, meron akong paraan para makalaban ko yung lust. So ang nangyari pa rin, nilunasan mo yung iyong laman sa pamamagitan ng laman, at ang nanatili ka ngayon sa iyong kahinaan. Kaya nagpapatuloy ka lang sa iyong original na problema. At dito sa talata na ating pag-aaralan, binibigay sa atin ngayon ni Pablo kung ano nga talaga ang lunas. Ang sabi niya, hindi laman ang sagot sa problema sa laman. Ang kailangan mong gawin, walk by the Spirit. Sabi niya sa verse 16, but I say,
walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. So ito ang daan para ikaw ay para kalabanin mo yung pita ng iyong laman, yung lahat ng kagustuhan ng iyong laman. Ang daan para yan ay puksain, ay lumakad ka sa banal na Espiritu. So the way to defeat the flesh is to walk by the Spirit. At ito nga yung buod ng pinaka-inuutos sa atin ni Pablo sa talatang ito. Ang lahat ng mananampalataya, ang lahat ng Kristiyano, kung gusto nilang kalabanin ang kanilang laman, ang kanilang kasalanan, ang daan ay walk by the Spirit. Pero ganun din nga, itong salita na ito ay madaling ma-misinterpret at punong-puno na nga rin ng mga superstitious na understanding kung anong ibig sabihin. So ang gagawin natin, una tingnan natin ano kaya ang ibig sabihin ba ng walk by the Spirit. Makikita naman natin dito, mauunawaan natin si Pablo, pagtingnan lang natin ng paggamit niya ng mga salita na ito, mauunawaan natin kung ano mismo ang pinapagawa niya pag sinabi niyang walk by the Spirit. At makikita rin natin mamaya na itinuturo niya bakit natin ito gagawin. So ituturo niya sa atin how to walk by the Spirit and why we should walk by the Spirit. So ngayon tingnan natin kung ano nga ang tunay na ibig sabihin kapag sinabi ni Pablo na walk by the Spirit. Ano bang ibig sabihin nito? Ngayon yung main verb na ginamit niya ay walk. At hindi ibig sabihin nito syempre na literal na tayo mag-walking. Ang walk ay madalas gamitin ni Pablo as a figure to describe living in the world. So ang tinutukoy niya dito ay mamuhay kayo. Halimbawa sinabi niya sa Ephesians chapter 2 na bago kayo ma-convert, you were walking in sin, dead in trespasses and sin. So ito ay namumuhay kayo dati ng makasalanan. Walking ang ginamit niya. Ganon din sa Philippians chapter 1 na ang description niya ngayon dahil alam natin ang ebanghelyo, you must walk in a manner worthy of your calling. So sa Ephesians chapter 4, walk in love. So ang tinutukoy niya sa lahat ng ito ay na tayo daw ay mamuhay sa mundo. So hindi ibig sabihin na walk by the Spirit ay na magkulong ka sa kumbento at to devote yourselves in spiritual activities. Ang unang verb pa lang na ginamit niya, walk, ang ibig sabihin nito ay ipagpatuloy niyo ang inyong buhay. At ang nililinaw niya ay yung daw lahat ng gagawin natin, yung pagpasok natin sa trabaho, pagpasok sa school, paggising sa bahay, pakikitungo sa ating kapwa, ay lahat ng ito ay gagawin natin by the Spirit. So ito yung mas mahalagang term. Ngayon, para maunawaan natin, ano ang ibig niya sabihin ng by the Spirit? Anong ibig sabihin na yung buhay natin ay ipamuhay daw natin sa pamamagitan ng Espiritu? Itong salitang ito ay unang ginamit ni Pablo sa sulat na ito sa Galatians chapter 3, kung saan pinag-iba niya ang by the Spirit and by the flesh. Yung sinabi niya na having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? So, doon ay makikita natin ng isang susi para maunawaan kung anong ibig sabihin ng by the Spirit. Yun daw yung the way you began. At paano yun? By faith. Kapag ituloy natin yung Galatians chapter 3 na yon, sabi niya, having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Tapos pagdating sa verse 5, does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law or by hearing with faith? So ito yung dalawang pinag-iiba niya na mukhang makikita natin paano maunawaan ang ibig sabihin ng by the flesh or by the Spirit. Kung paano ka nagsimula, yun yung by the Spirit. At ano yun? Sa pananampalataya. Kung ikaw ay sumampalataya, ganun daw ang gawin mo pa sa iyong pagpapatuloy. Ang ginagawa nga ng mga taga-Galacia, nagsimula sila sa pananampalataya, kinilala nila na hindi nila matupad yung batas, at wala silang maibigay sa Diyos para sila ay mapatawad. So ang ginawa nila ay sumampalataya sila sa pangako ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Yun yung pagsisimula by the Spirit.
At yung nangyari sa kanila ay dahil nga bagabag pa rin sila sa konsyensya nila, ay naloko sila na ngayon kailangan nyo, nagsimula kayo sa espiritu, dagdagan nyo yan ng inyong pagkilos, pagsunod, para tapusin nyo yung sinimulang kaligtasan. Yun yung by the flesh. So, ang sinasabi niya ngayon dito sa atin na walk by the Spirit, kung kukunin natin doon sa kanyang lingwahe sa chapter 3, ang sinasabi niya ay mamuhay daw tayo sa mundo ng patuloy na kumakapit kay Kristo sa pananampalataya. So, pag mamumuhay tayo sa mundo at kumakapit tayo kay Kristo sa pananampalataya, yun yung we are walking by the Spirit. So yun ang pinaka-action na hinihingi sa atin, yun ang ibig sabihin ng walking by the Spirit. Kung ikaw ay mamumuhay sa mundo, papasok ka sa trabaho, gawin mo ito while holding on to your faith in Jesus Christ. Kung ikaw ay haharap sa mga challenge na nakakatukso sa iyo, na magalit or na magkaroon ng temptation to lust, magkaroon ka ng ganong setting, para harapin mo yon, ang daan para kalabanin mo lahat ng yan ay dumaan ka dyan holding to your faith in Jesus Christ. Ganon yung walking by the Spirit. Meron tayong dalawang popular na misunderstanding na about by the Spirit. Isa ay na yung walking by the Spirit ay na huwag kang gumawa ng sarili mong plano. Tapos kapag kung ano man ang iudyok sa'yo in the moment, yun yung being led by the Spirit. Minsan, dati ay kasama ako sa banda ng aming worship team dun sa dati kong church. At ang ginagawa talaga dun para kasi kayo yung tutugtog, kailangan maayos yun, ay nag-overnight kami dun ng Sabado para mag-practice talaga ng talagang paulit-ulit the whole time. So, pulidong-pulido yung aming pagtugtog para makapag-practice. Pero minsan ay may mga hindi makapunta kasi nga Sabado yun, may mga trabaho yung iba. So ang nangyayari, pag di nakapag-practice, minsan nasasabihin nila, o sige, as the Spirit leads na lang. So, ganun na lang daw, kinabukasan ay aasa na lang sa banal na Espiritu. Ang ibig sabihin, habang hindi ka nag-practice, hindi ka nakapagplano, kung ano na lang yung maging impromptu na ibulong sa'yo ng Espiritu sa moment na yun, yun yung being led by the Spirit. Ngayon, ito nga ay isang mali lang at just an imagination about the Spirit, kung paano siya kumilos. Kung titingnan nga natin, ang pinakahuling binanggit na fruit of the Spirit ay self-control. So, hindi nangyayari na kapag tayo ay led by the Spirit o umaasa sa Spirito, ay hindi ka na magpaplano, hindi ka na magpapadala ka kahit anong maramdaman mo in the moment. Hindi ganoon manguna sa atin ang banal na Espiritu. So hindi ganoon ang walking by the Spirit. Isa pa na attractive sa mga Reformed na pag-unawa sa walking by the Spirit ay ang ibig sabihin daw nito sa pamamagitan ng salita ng Diyos na siyang salita ng banal na Espiritu, at na tinuturo sa atin kung paano mamuhay, kung anong sinabi niya doon, gawin natin. So, ang pinaka-ibig sabihin lang ng walking by the Spirit ay obedience to the commands of the Spirit in the Word. Yun yung attractive sa mga Reform. Pero, hindi yan or defective yan na understanding of what Paul is saying here. Dahil ang mas tinutukoy ni Pablo dito ay hindi na lumakad kayo sa daan na hinanda ng Espiritu para sa inyo. Actually, sasabihin niya yun mamaya. Pero, ang tinutukoy niya dito ay parang lumakad kayo na ang Espiritu ang inyong paa. Or na kung kayo ay sasakyan, ang magpapaandar sa inyo ay ang Espiritu. Ang gas ninyo ay ang Espiritu. So, hindi niya sinasabi na yung daan na dadaanan nyo ay kung ano lang ang kanyang itinuturo. So, magkaiba yun. Ang sinasabi dito, by the Spirit, ay yung lakas, yung buhay na ibinibigay niya sa iyo, yun ang magbibigay sa iyo ng kakayanan na lumakad. So, may kulang doon sa pananaw na ang ibig sabihin lang ng walking by the Spirit
ay sundin kung ano ang makikita nating inuutos sa atin sa banal na kasulatan. Bagamat tamang gawin yun, hindi yun ang tinutukoy ni Pablo. Ang sinasabi niya ay na kumuha tayo ng buhay, ng lakas mula sa Espiritu, at itong lakas na ito, ang buhay na ito, ito ang ipanglakad natin. So, walk by the Spirit. At ito ay nagagawa by faith. By having faith in the promise of God through Jesus Christ, ay nasa iyo ang banal na Espiritu, nabibigyan ka ng buhay, at ito ay nagkakaroon ka ng lakas na lumakad. So ito nga yung tinutukoy ni Pablo, na walk by the Spirit ay mamuhay ka na patuloy na kumakapit lamang kay Kristo sa pananampalataya. We should draw power from the Spirit by faith. So, minsan, hindi tayo nakukontento dito kapag may dating na, so yun lang ang gagawin natin ngayon, tayo ay sasampalataya, sasampalataya lamang tayo sa Kanya, tapos ano mangyayari? Automatic ba na bigla tayong aandar? Siyempre, hindi. Ang dapat kasing maunawaan natin dito ay yung Spirit ay dito nagmumula yung maraming misunderstanding about walking by the Spirit, kasi hindi nila hinuhubog yung kanilang pag-unawa sa kung sino yung Espiritu, kung sino yung sinabi ng banal na kasulatan tungkol sa Espiritu. Unang pinakilala ni Jesus ang banal na Espiritu sa John chapter 14, nung siya ay sinasabi niya sa mga apostol na siya ay aalis na, at sinasabi niya na huwag kayong maglumihanan, pag alis ko ipapadala ko sa inyo ang Comforter, the Holy Spirit. Kapag hindi ako umalis, hindi sila dadating sa inyo. So, ang sinasabi niya sa John 15:26 na gagawin ng Holy Spirit, He will testify of me. He will testify of Christ. And also in John 16:4, He will glorify me. So, sabi nga ni Pablo na gagawin ng Spirit, tinawag niya din ng Spirit sa Romans chapter 8, na the Spirit of Christ or the Spirit of adoption, na ang pinakaginagawa ay He testifies or bears witness in our hearts that we are the children of God. So, kung sinasabi sa atin ngayon ni Pablo na mamuhay kayo by the Spirit who testifies of Christ, mamuhay kayo by the Spirit who glorifies Christ, mamuhay kayo by the Spirit who is bearing witness in your hearts that you are the children of God. So anong ibig sabihin nun? Diba? Ang ibig sabihin nun ay you draw power from that witness, that glorifying that He does, and you have faith in His promises that you are the child of God. So by faith in God, we draw power from the Spirit. At yun nga din yung sinasabi sa Galatians 3, though ito ay rhetorically niya sinabi, you began by the Spirit. So, paano mo ba natanggap yung Spirit nung una? Was it by faith or by works of the law? At nung sa pagdating nga sa verse 5, how does He continue to supply the Spirit to you? Does He supply the Spirit by and works miracles among you by works of the law or by hearing with faith? So itong patuloy daw na supply of the Spirit sa atin is by faith. At so ito nga yung sinasabi sa atin ni Pablo when he says, walk by the Spirit, patuloy tayong mamuhay sa mundo ng kumakapit lamang kay Hesukristo. So yan ay isang paglilinaw kung ano ba ang ibig sabihin pag sinabi ni Pablong walk by the Spirit. Pero hindi lamang nililinaw ni Pablo kung ano talaga ang kanyang ibig sabihin sa walk by the Spirit, na para bang gawin nyo lang kasi pinag-uutos ko, ay tinuturo din niya sa atin kung bakit ito maganda para sa atin, kung anong maidudulot nito para sa atin. At yun nga yung mga susunod na talata. Kung napanood niyo yung isang classic movie na Karate Kid, yun nga ay may isang classic sequence na dahil yung bida ay binubuli, gusto niya sanang matuto ng karate.
Nung nakahanap siya ng isang teacher, ay kasi niligtas siya nung siya'y ginugulpi, niligtas siya nung isang matandang lalaki, kinuha niyang teacher. Pero na-disappoint siya kasi pagdating nung kanyang training, ang pinagawa sa kanya ay maglinis ng kotse. So yun ay wax on, wax off. Tapos pinagpintura din siya ng fence. Ngayon, ginawa pa rin niya kasi nga meron siyang gratitude doon sa matanda dahil niligtas siya. Pero pagtagal ay umaangal na siya. Ano ba itong pinapagawa mo sa akin? Akala ko tuturuan mo ako. Bakit pinaglilinis mo lang ako ng kotse? Parang inaabuso mo lang ang aking utang na loob sa iyo. At gusto mo lang na malinis ko na nga yung kotse mo at mapinturahan yung fence. Pero pinakita sa kanya eventually na yung palang action ng medyo silly, medyo silly. Yung action na pinapagawa sa kanya na paglilinis ng kotse ay na-train siya ngayon na mag-block. No, so nung sabi, pakita mo sa akin yung wax on, wax off. Tapos sinuntok siyang gano'n. Sakto lang na-train pala yung kanyang muscles na sumangga. Ngayon pakita mo sa akin yung paint the fence. Ayun, so pag gano'n niya ay nakakasangga siya ngayon ng mga sipa. So nung nakita niya na yung pinapagawa sa kanya ay may saysay, may naidudulot sa kanya, yung mga sumunod na scene ay parang gustong-gusto niya nang maglinis ng kotse, saka mag-paint ng fence. Ngayon, isang illustration lang to na sa atin nga ay pati sa mga kautusan ng Diyos. Kapag hindi natin nauunawaan kung bakit ito ay pinag-uutos sa atin, tingin natin wala naman itong nadudulot, ay umaangal tayo. Ganun ang nangyari sa Micah chapter 6. Umaangal sila, ano kayang gagawin ko para sa Diyos? Ang dami niyang hinihingi sa akin. So mag-alay ba ako ng 1,000 baka? Yun naman ang nakikita kong inuutos sa akin. So, ang nangyari, hindi niya naunawaan kung ano actually yung esensya na itinuturo sa kanya ng Diyos at naging chore lang sa kanya at naggalit nga siya doon sa Diyos na tingin niya ay nagpapagawa lang sa kanya ng mga walang saysay na bagay. Pero ito nga ay dito sa ating talata, ipapakita sa atin ni Pablo na itong paglakad sa banal na Espiritu ay may bunga. May naidudulot ito sa atin, maidadala tayo nito sa kaligayahan at mailalayo tayo nito sa kapahamakan. Dito nga yung sinabi niya na kung manatili tayo sa laman, the works of the flesh, ang kalalabasan nito ay mga kasalanan. Magpapatuloy lang tayo sa kasalanan. Dito lumabas yung works of the flesh at yung fruit of the Spirit. At dito pinapakita niya kung anong kahihinatnan kung mamumuhay ka lang sa lakas ng iyong sariling laman liban sa pananampalataya at sa pagkapit sa banal na Espiritu. At kung ano din ang iyong kapakinabangan kapag ikaw ay lumakad ng kumakapit lamang kay Hesukristo. Ayun yung fruit of the Spirit. Ngayon, maraming pag-aaral dito sa works of the flesh at fruit of the Spirit na i-analyze bakit ito yung kanyang mga sinabi. Ang tingin ko actually at madaming mga nagsasabi, itong listahan na to is not quite meant for accuracy, na gusto niyang ipakita na ito ang kahihinatnan mo for sure kapag nanatili ka sa laman. Ito actually ay poetic. Kung babasahin nyo sa Greek, ay yung mga nilista niyang vices ay may melody. So, magkakaroon siya ng magandang tunog kapag yung binabasa, yung ending niya ay umuulit-ulit. Basta mas pinili itong mga salita ito to form a melody, not quite to make an exhaustive list of what might happen to you. Pero meron ding themes na lumalabas na ang gusto niyang ipakita, yung laman ay walang magagawa sa iyo, hindi ka maaalis sa kasalanan, at ang kahihinatnan mo nga ay itong mga kasalanan na ito na ayaw mong magawa: sexual immorality, impurity, sensuality. Itong listahan ito, idolatry, sorcery, enmity, malamang ay patama yan sa mga Hudyo na nandito sa mga taga-Galasya. Kasi itong mga listahan ito ay tumatapat sa mga kautusan ng lumang tipan na marahil ay
ipinipwersa ng Jews dito sa mga Galatians. At yung mga huli ay talagang papunta sa una, yung mga una niyang nilagay na works of the flesh ay mga kasalanan na nasa puso mo pa lamang, na matatago mo, pero sa huli ay talagang wala ka ng pakialam kung anong ginagawa mo. Yung salita dito na tinranslate ng ESV na orgies, isang medyo unfortunate translation, na dito ang orgies ay too specifically sexual. No? Pero sa Greek ay mas malapit siya sa uninhibited parties. No? So, pwedeng mangyari na may sexual content na nangyayari doon sa parties na yun, pero basta ang punto lang ay wala na kayong pakialam kahit ano pang gawin nyo, magpa-party kayo ng walang kahit anong inhibitions. No? So, ito ang tinutukoy doon sa huli. At ang pinipinta niyang larawan ay na kapag ikaw nga ay nasa laman, wala kang panlaban sa kasalanan, palala lamang ng palala ang iyong kasalanan. Pero ang bunga, ito ay hinahambing niya at binibigyan niya ng contrast, ang magiging bunga ng Espiritu na muli ay matatanggap mo sa pananampalataya at isusupply sa iyo continually sa pananampalataya. Ang magiging bunga nito sa iyo ay love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Again, itong listahan na to ay ganun din, may melody. At doon pa lang sa paggamit niya ng salitang love, na sinabi niya earlier, fulfills the law, at inulit niya ulit dito na sinabing, against these things there is no law, ay pinapatunayan niya na ito ang mas tamang paraan para matupad mo ang batas. Hindi sa pamamagitan ng disciplined flesh, na yung lakas mo, yung sarili mong laman ay aasahan mo na magampanan ng batas, ikaw ay kakapit kay Kristo sa pananampalataya at sa lakas ng Espiritu ay magbubunga ito sa iyo ng pag-ibig. So ito ang daan o ito ang benefit na makukuha natin kapag tayo ay lumakad ng kumakapit patuloy sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagbubunga tayo ng mga ito na magdadala sa atin sa kaligayahan at maglalayo sa atin sa kapahamakan. Isa sa madalas na tema sa mga Korean drama ay yung mga sports. No? Yung madaming drama na sumikat na ang bida ay isang atleta. Kasi ito ay kumakatawan sa isang tao na hinahabol ang kanyang pangarap, nagsusumikap sa pamamagitan ng training. So nakaka-relate ang maraming audience sa isang taong nagsisikap na pagalingin ang kanyang sarili. At isa sa mga usual na story ng ganitong kwento ay yung atleta at some point, bandang episode 8, ay mai-injure. No? So kapag na-injure siya, hindi siya ngayon makapag-train, hindi siya makapag-compete, may iwan siya ng kanyang mga rival at malulungkot siyang matindi. At lagi sasabihin sa kanya ng doktor, na laging ganito yung kwento, na medyo naiinis na ako, no? Na parang sasabihin sa kanya ng doktor ay na magpahinga ka muna, sa ganitong paraan makakabalik ka, magpahinga ka lang sandali. Pero laging naaatat yung atleta at gusto niya na mag-train, gumalaw, at ang nangyayari, napapalala niya lang yung kanyang sakit, yung kanyang injury. At ganito nga ang nangyayari sa mga tao na gustong iasa sa laman yung kanilang problema sa laman. Meron silang kasalanan, ang solusyon nila doon ay ang kanilang makasalanang laman. So, ang kinakalabasan lang, kung maalis man nila yung kasalanan na yon, mapapalitan lang yun ng isa pang kasalanan. Ito ang ginagawa ng mga tao, tingin nila sa pamamagitan ng pagdidisiplina ng laman ay mailalabas nila ang kapangyarihan ng Espiritu. Hindi nga ganun ang paraan, sabi sa pamamagitan ng pananampalataya
ay yung pangako na ibigay sa iyo ang Espiritu, ay mapapasa iyo nga ang Espiritu sa biyaya ng Diyos, sa kanyang awa, at yun ang magbibigay sa iyo ng lunas sa iyong kasalanan, yun ang magbubunga sa iyo ng pag-ibig, ng pagsunod sa batas, at yun ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na kalabanin ang iyong kasalanan. So ang makikita natin dapat na paraan para labanan ang kasalanan, para gapiin ang laman, ang daan ay ang Espiritu. At ang Espiritu ay makakapitan natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangako ng Diyos. Itong para ma-illustrate natin kung paano ito nangyayari. Hindi ba maaalala natin nung ikaw ay unang sumampalataya sa Diyos, hindi ba tang unang-una naman talagang bunga nito ay pag-ibig na noong naunawaan mo na may biyaya sa iyo, sa biyaya ng Diyos may kapatawaran sa iyong kasalanan, na ikaw na bigat sa iyong kasalanan ay sa kanyang biyaya, awa at pagmamahal ay makakatanggap ka ng kaligtasan. Hindi ba't natural nang hindi mo kinailangang itapon ng sarili mo sa isang thorn bush o gulpihin ang iyong katawan, ang automatic na bunga pagkatapos mong sumampalataya ay magkakaroon ka din ng pag-ibig. Tulad nga ng sinasabi ni Juan sa 1 John chapter 4 na sa kanyang pag-ibig sa atin, doon tayo magkakaroon din ng pag-ibig sa kanya. Ngayon naunawaan natin ang pag-ibig niya sa atin, nung tayo ay sumampalataya, automatic na ang response ng ating puso ay pag-ibig din sa kanya. At kakabit nito na tayo ay may kaligayahan na dahil nga iniibig tayo ng Diyos, ay nandun na ang sumunod na bunga or na binanggit dito ni Pablo, na ngayon meron tayong pag-ibig sa Diyos, automatic din meron tayong kaligayahan. At meron man tayong mga kasalanan pa na kailangang na bumabagabag sa ating konsyensya, sabi sa Romans 5, we who have been justified have peace. Meron din tayo nito na nakukuha din natin nung tayo ay sumampalataya pa lamang. At mga ito ang magbibigay din sa atin ng kapangyarihan na kung mapupunta tayo sa isang kalagayan na masusubok ang ating pasyensya, na may mga nakakainis na tao or na malapit ng na pwedeng ang tingin nating tama ng response natin ay sumabog sa galit, kung tayo ay kumapit sa pananampalataya, magkakaroon tayo ng lakas na harapin ang sitwasyon na iyon nang meron pa ding patience. At ganun din sa pagharap natin sa ating mga kapwa, by faith in the promise of God, believing that we are forgiven, ay mas nakakagalaw tayo. Sa totoo lang, isa rin sa mga kinakapitan ko, tingin ko hindi ako makakapag-preach kung hindi ako na nakakasampalataya na mayroong pagkapatawaran ang Diyos sa akin. Kasi lagi akong mag-aalala na may konting yabang na lalabas sa puso ko, merong kung anong isip na pupunta sa akin, may kaiinisan akong natutulog o kung ano man na maaaring mangyari sa akin kapag habang nangangaral. So, kapag ako ay na makalimot or malihis sa pagtingin ko sa pag-ibig sa akin ng Diyos, ang aking pangangaral ay hindi ko siguro magagampanan. At ito ang magbibigay sa atin ng lakas nga na gumawa ng kahit ano, maging ibigin ang ating mga kaaway, patawarin yung mga nagkasala sa atin. Nagmumula ito sa lakas at pag-ibig ng Diyos na nakukuha natin kapag tayo ay sumampalataya sa kapatawaran na ipinangako niya sa atin. Ito ang makapangyarihang bunga sa atin ng pananampalataya, na kung tayo ay mamumuhay
ng patuloy na kumakapit sa pangako ng Diyos kay Hesukristo, ay lumalakad tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magagapi natin ang kasalanan at magbubunga ito sa atin ng pagsunod at pagtupad sa batas. So ito ang tinuturo sa atin ni Pablo, na tayo nga ay we should walk by the Spirit, and this is the way to fight sin. Kaya bilang pagtatapos, gusto ko lang una, kung meron man sa atin na hindi pa kumakapit kay Kristo sa pananampalataya, ikaw ngayon ay nasa iyong kasalanan. At meron man sa iyong budhi, sa iyong konsyensya na nagsasabi, alam mo na kailangan mo itong labanan, na mananagot ka sa Diyos para sa iyong kasalanan. Siguro meron ka ngayong kagustuhan na tumigil sa iyong kasalanan. Siguro meron ka ngayong pagnanais na maging mas mabuti at mag-sorry sa mga nasaktan mo. Pero lahat ng yan, kapag hindi mo gagawin sa pananampalataya, ay mananatili ka pa rin sa iyong kasalanan at hindi mo nga magagapi ang iyong laman. Kaya ang panawagan sa iyo dito ng salita ng Diyos ay na kumapit ka nga kay Kristo sa pananampalataya. Ang pangako niya ay na kung sino man ang lumapit sa Kanya, kailanman ay hindi niya itatakwil. At simula nun na ikaw ay lumapit sa Kanya, bagamat ikaw dati ay isang fruitless dead branch, kapag ikaw ay sumampalataya sa Kanya, maikakabit ka doon sa vine that gives life at magkakaroon ka na nga ng bunga. At sa atin naman din, na mga mananampalataya, wag nating isipin na dahil tayo ay nakasampalataya na, ay ang bunga nito, meron na tayong lakas na kumilos sa ating sarili, na para bang itinulak lang tayo ng Diyos sa simula, para lang makagawa na tayo sa ating sariling lakas. Ang tinuturo nga sa atin ito, na patuloy pa rin tayo sa ating buong buhay, sa ating buong paglakad sa mundo, na kailangan kumakapit sa pangakong kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Ito ang paglakad sa Espiritu. At ito ang daan lamang para tayo ay tunay na makagapi ng laman at magbunga ng mabuting gawa. Ito nga ang pinaka babagabag sa ating konsyensya, sa ating buong buhay na nandito pa tayo, ang ating kakulangan sa pagsunod sa utos ng Diyos, ang ating mga kasalanan na nananatili sa atin, at ang madaling tukso na ibubulong sa atin ay na ang daan ay kailangan nating sa disiplinahin ang ating sarili. Sa pamamagitan nito ay matatalo mo ang kasalanan. Ang sinasabi sa atin dito, ang mainam, mas mabisang paraan para ikaw ay tunay na makagapi ng laman at magbunga ng mabuting gawa ay sumampalataya ka kay Kristo. Lalo kang kumapit sa Kanyang kapatawaran, makinig ka sa patutuo ng Espiritu sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos. Pakinggan mo ang paulit-ulit niyang bini-bear witness sa Diyos, sa iyo at maging sa buong mundo, na ipinapakita na ikaw daw ay anak ng Diyos. Pagpakinggan mo yun at kapitan mo yun, yun ang magbubunga sa iyo ng pag-ibig, kaligayahan at kapayapaan. At nawa nga ito ang makita natin na daan na pinakasusi para labanan ng laman, at ito nga nawa ang kapitan lamang natin, at huwag tayong malinlang sa anumang daan o nakakatuksong tingin natin na tamang filosofiya na baka makapag-alis sa atin sa ating problema. Ito ang tinuturo ni Pablo, walk by the Spirit. Ito ang daan para kalabanin ng laman. Huwag tayong lumayo sa Spirit. Espiritu lang ang ating kakapitan at hindi ang ating sarili. Ang tinutukoy nga dito ay ang madalas makalimutan kasi na ang tinutukoy dito na Spirit ay the third person of the Trinity, na siya mismo, hindi walk by that whatever mysterious power that was given in you individually, hindi yun ang tinutukoy.
walk by the power of the third person of the Trinity, walk by the power of God Himself. So ito ay isang panawagan na patuloy na umasa lamang sa Diyos at hindi sa ating sarili. Sa ganun tunay nga na ibabalik natin ang kaluwalhatian sa Kanyang pangalan lamang. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong salita na nagtuturo sa amin kung paano nga kami dapat lumakad dito sa mundo. Turuan mo nga kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita na mas maunawaan pa ang landas na ay tuturo mo sa amin. Ipaunawa mo pa sa amin kung paano ito gawin, kung paano ang dapat sumampalataya lamang sa iyong pangako na ito ang daan para matanggap namin ang kalakasang ibinibigay ng Espiritu. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na huwag magkaroon ng pagmamapuri sa aming sarili, na isipin namin na sa pamamagitan ng aming lakas ay meron kaming kakayanan na tumupad sa iyong batas at makamit ang iyong pag-ibig sa amin. Ipaalala mo nga sa amin na kami makasalanan at na ang pag-asa lamang namin ay ang katuwiran ni Kristo na siyang tumupad sa batas at namatay para sa aming kasalanan. Nang sa gayon sa aming buong buhay ay patuloy kaming nananalig lamang sa iyong pangako, kumakapit lamang sa iyong biyaya at sa lahat ng aming gagawin, maging sa mga pinakabanal na aming gagawin ay ibabalik lamang namin ang papurit pasalamat sa iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa aming sa pangalan ni Jesus. Amen.